Had na anak ni Heper, na anak ni Galaad, na anak ni Machir, na anak ni Manases ay hindi nagkaroon ng mga anak na lalaki, kundi mga babae. At ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak, Maala at Noah, Hogla, Milka at Tirsa. Verse 4, at sila'y lumapit sa harap ni Eleazar na saserdote at sa harap ni Josue na anak ni Nun at sa harap ng mga prinsipe na sinasabi, iniutos ng Panginoon kay Moses na bigyan kami ng mana sa gitna ng aming mga kapatid. Kaya ayon sa utos ng Panginoon ay binigyan niya sila ng mana sa gitna ng mga kapatid ng kanilang ama. Verse 5, at nahulog ang 10 bahagi kay Manases, bukod sa lupain ng Galaad at ang Basan na nasa dako roon ng Hordan. 6, sapagkat ang mga anak na babae ni Manases ay nagkaroon ng mana sa gitna ng kanyang mga anak, at ang lupain ng Galaad ay ukol sa nalabi sa mga anak ni Manases. 7, at ang hangganan ng Manases ay mula sa Azer hanggang sa Michmetat na nasa tapat ng Sikem, at hangganan ay patuloy sa kanan hanggang sa mga taga Entapua. Verse 8, ang lupain ng Tapua ay ukol sa Manases, ngunit ang Tapua sa hangganan ng Manases ay ukol sa mga anak ni Ephraim. At ang hangganan ay pababa hanggang sa batis ng Kana na dakong timugan ng batis. Ang mga bayang ito ay ukol sa Ephraim sa gitna ng mga bayan ng Manases, at ang hangganan ng Manases ay nasa dakong hilagaan ng batis, at ang labasan niyaon ay sa dagat. Verse 10, ang dakong timugan ay ang sa Ephraim, at ang dakong hilagaan ay ang sa Manases, at ang dagat ay hangganan niyaon at abot sa Azer sa hilagaan at sa Isakar na silanganan. Verse 11, at tinatangkilik ng Manases sa Isakar at sa Azer ang Betsan at ang mga nayon niyaon, at ang Ibleam at ang mga nayon na iyon, at ang mga taga-Dor, at ang mga nayon niyon, at ang mga taga-Endor, at ang mga nayon niyon, at ang mga taga-Taanak, at ang mga nayon niyon, at ang mga taga-Megiddo, at ang mga nayon niyon, ang 3 kaitaasan. 12. Gayon may hindi napalayas ng mga anak ni Manases ang mga taga roon sa mga bayang yaon, kundi ang mga Kananeyo ay nanahan sa lupaing yaon. Verse 13, at nangyari nang ang mga anak ni Israel ay tumakas, na kanilang inilagay ang mga Kananeyo sa pag-aatag at hindi nila lubos na pinalayas. Verse 14, at ang mga anak ni Jose ay nagsalita kay Josue na sinasabi, bakit ang ibinigay mo sa akin ay isang kapalaran at isang bahagi lamang ng pinakamana? Dangang malaking bayan ako, sapagkat pinagpala ako hanggang ngayon ng Panginoon. Verse 15, at sinabi ni Josue sa kanila, kung ikaw ay malaking bayan, sumampa ka sa gubat, at iyong malalawag doon ang iyong sarili, ang lupain ng mga Pereseyo at ang mga Repaim. Yama ang lupaing maburol ng Ephraim ay totoong makipot sa ganang iyo. 16, at sinabi ng mga anak ni Jose, ang lupaing maburol ay hindi sukat sa amin, at ang lahat ng mga Kananeyo ay tumatahan sa lupain ng Libis ay may mga karong bakal. Sila na tumahan sa Betsan at sa mga nayon niyaon, at gayon din sila na nasa Libis ng Jezreel. 17, at si Josue ay nagsalita sa sangbahayan ni Jose, ni Ephraim at ni Manases na sinasabi, ikaw ay malaking bayan at may dakilang kapangyarihan. Hindi marapat sa iyo ang isang kapalaran lamang. Verse 18, kundi ang lupaing maburol ay magiging iyo, sapagkat bagamat isang gubat ay iyong malalawag at ang labasan niyaon ay magiging iyo.
sapagkat iyong palalayasin ang mga Kananeo, bagamat sila'y may mga karong bakal at bagaman sila'y matibay. Purihin ang Panginoon sa ating binasa na salita ng Panginoon sa umagang ito. Binigyan ko po ito at ginawan ko ng reflection. Dito po sa Kabanata 17 ay ng Josue, itungkol po ito sa pamamahagi ng lupain sa lipi ni Manases na panganay na anak ni Jose. Tinanggap nila ang mana bilang tinanggap nila ang mana sa lupa bilang bahagi ng pangako ng Diyos sa kanila. May mga kababaihan na wala silang mga anak na, may mga lipi na walang anak na babae. Kaya nilapitan nila si Eleazar na saserdote at si Josue upang humingi ng mana para sa kanilang lupa, at ito ay pinaliwanag ng naaayon sa utos ng Diyos. Ang mga tao ng lipi ni Jose ay nagreklamo na maliit lang yung lot, yung bahagi nila sa lupa na ibinigay sa kanila dahil marami sila at pinagpala nga sila ng Diyos. Pero sinabihan sila ni Josue na linisin nila ang kagubatan upang magkaroon sila ng mas malaking bahagi, at pinagkatiwalaan sila na kahit may mga kalaban na may mga makapangyarihan doon, ay kanila itong sabi nito, kahit may mga kalaban na makapangyarihang mga kasangkapan, ay kanilang mapapalaganap ang kanilang kapangyarihan at mapapabayaan ng lupa sa kanilang mga kamay. Kaya sa kabuuan po, ang Josue Kabanata 17 ay paalala sa atin na huwag tayong maging pasibo. Pag sinabi pong pasibo, yung parang kampante tayo. Huwag tayong maging kampante bagamat tayo ay naghihintay sa ating Panginoong Diyos, kundi maging masigasig tayo, maging matatag tayo, at kumilos tayo ng may pananampalataya upang makamit natin ang kanyang mga pangako sa atin. O ba? Kaya nga po sa panahon natin ngayon, bilang tayo ay mga naghihintay sa Diyos, itinuturo po sa atin na ang kahalagahan ng pagiging matatag, matapang at aktibong kumikilos habang nagtitiwala tayo sa kanyang mga pangako. At tulad nga ng mga sa tribo ni Ephraim at Manases na sila ay binigyan ng malaking bahagi ng lupa, ngunit kailangan nila itong linisin, no? Kailangan nila itong puspusang kunin at linisin. Tayo rin ay tinawag na kumilos, pag-ibayuhin ng ating pananampalataya, gumawa tayo sa bukirin, at habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon. Sabi nga po ay huwag tayong maging kampante. Tayo ay naghihintay sa ating Panginoon. Habang tayo naghihintay, tayo ay kailangan kumilos at manampalataya sa mga pangako ng Diyos na ibinigay po sa atin. Lamang po at magandang umaga po sa lahat. Salamat po ng marami, Sister Net, sa iyo pong binasang mga talata ng Joshua 17. Salamat din po sa inyong reflection. Doon po sa binanggit na talata ni Sister Net ay alalahanin po natin, bagamat wala ho tayo sa tinatawag na physical warfare, physical war, ay mayroon po tinatawag na spiritual na pakikipagbaka. Nung unang panahon ay talagang physical war, pero ngayon po ay spiritual warfare. Ang pakibaka po natin spiritual, mga kapatid, ay talagang masidhi, lahat ay ginagawa ng kaaway, pero may mga challenges man kapag tayo po ay nasa harapan ng Panginoon at palagi siyang ating pong inuuna, ay magtatagumpay po tayo. Mayroon po kung gusto basahin sa sinasabi po ni Pastor Jerry dito po sa chat box natin. Ang pagdinig ni Moses sa pila ng anak na babae ni
Selyopehad ay larawan ng buhay ng manampalataya sa Diyos sa panahon ngayon. Tunay na walang bagay na hindi maaaring ilapit at iapila sa harapan ng Diyos sa panig ng hustisya, pagiging patas, awat pagmamahal. Pakikinggan ng Diyos ang lahat ng ating pakiusap sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen. Wonderful God, first morning, people of God, putting God first morning. Salamat po na marami sa inyo pong mga refleksyon. Sabi ni Brother Simeon, ang Kabanata 17 nagbibigay ng katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. At ito ay nagpapakita ng tagumpay ay nakasalalay sa pagsunod sa Diyos at maging responsable sa mga tinanggap sa biyaya ng Diyos. Salamat po sa chapter 17 ng Joshua na ito po ay nagpapaalala sa atin ng katapatan ng ating mahal na Diyos. Salamat po muli, Sister Ned, sa iyo pong binasang mga talata ng chapter 17 ng Joshua. Amen. Dahil po ngayon ay dadako na sa atin hong SJ Church History at pagkatapos po ay pangunahan po tayo ni Sister Clara Espina sa Lest We Forget. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, bigyan na ho natin ng pagkakataon kay Sister Clara Espina. Sige po.
Good morning po. Happy God first morning. Morning po. Good morning po. Ikaw po sa mo good morning din. Pastor Clara. Ang ating pong babasahin sa umagang ito sa Lest We Forget ay may pamagat na pagsulong ng Adventismo Part 2. Ito po ay sa Russia. Ang sabi, at may mga mangangaral nga. Isa sa mga pinakamahalagang mangangaral ay si L.R. Conradi, isang ipinanganak sa Alemanyang emigrante sa Amerika kung saan niya natagpuan ang mensahe ng Adventismo. Noong 1886, bumalik siya sa Europa bilang isang ministro. Halos agad-agad, hinilingan siya ni Gerhard Perk na bumisita sa Russia na nagtrabaho sandali sa Review and Herald Publishing Association sa Battle Creek ay nagpakilalang isang tagapaglimbag. Ngunit kahit anong tawag niya sa kanyang sarili, pagpasok ni Conradi sa bansa ay nagsimula siyang mangaral ng mensahe ng Seventh-day Adventist ng hayagan. Nasumpungan niya at ni Park ang mga humigit kumulang 50 na nag-iingat ng Sabat at madalas silang tinatanggap ng bukas palad ng mga kongregasyon ng Baptist at Lutheran. Sa ibang mga pagkakataon, sila'y sinalubong ng mga bato, lalo na kapag ipinagkikilala nila ang usapin ng Sabat. Ngunit sa lahat ng kanyang gawain, lumalabag si Conradi sa batas ng Rusya na nagbabawal sa pangangaral at pagpapalaganap ng relihiyon. Maayos pa rin ang mga bagay hanggang sa sila'y dumating sa Berdipulet, kung saan sila nag-organisa ng isang iglesia at nagdaos ng isang pampublikong bautismo sa Black Sea. Ang mga bubungan ay puno ng mga manunood na nagnanais na masaksihan ang bagong eksena. Iyon ay sobra na para sa mga lokal na otoridad. Inaresto nila sina Conradi at Perk at sinampahan ng kasong pagtuturo ng maling pananampalataya ng mga Hudyo, pampublikong bautismo at pagpapalaganap ng relihiyon sa mga Ruso. Sa loob ng 40 araw, tiniis ng 2 lalaki ang masikip na selda, kakulangan sa pagkain at nakakatakot na mga banta. Ngunit sa wakas, iniligtas sila ng Embahada ng Amerika sa St. Petersburg. At ano ang ginawa nila? Nagpatuloy sila sa pangangaral habang ipinapalaganap ang mensahe ng Adventismo sa isang mahirap na lugar para sa Ebanghelyo. Nang maglaon ay lumipat si Conradi sa Germany, kung saan siya ay mangunguna sa denominasyon ng Adventista sa Europa sa susunod na 35 taon. Samantala, sa Russia ay dumating ang higit pang mga Adventistang emigranteng bumalik upang ipangaral ang mensaheng kanilang minamahal. Ang ilan sa kanila ay mapapadpad sa Siberia, ngunit sa pamamagitan ng mga ganitong sakripisyo, ang mensahe ng Seventh-day Adventist ay nag-ugat at nagsimulang lumago sa Russia. Panalangin. Panginoon, karamihan sa amin ngayon ay may madaming o madaling buhay,
Tulungan mo kaming matutunang alalahanin ang mga sakripisyo ng mga taong nauna sa pagpapalaganap ng mga mensahe ng tatlong anghel. So dito po mga kapatid, kung ating pong napakinggan ng maayos ang babasahin ito, tunay nga po yung mga naunang mga ngaral ay grabe yung ginawa nilang sakripisyo para lamang maipalaganap ang salita ng Diyos na kahit pa maranasan nila na sila ay maikulong. At ang hirap sapagkat ang lugar ng Russia, alam naman po natin na bawal po doon ang mga aral dahil bawal doon ang salita ng Diyos. Pero ginawa po nila ang kanilang magagawa para po ito ay maipalaganap. Kaya ang sabi nga po dito sa talata, paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Kaya sa panahon din po natin ngayon mga kapatid, kailangan po talaga natin kumilos, gumawa, upang sa ganun ay marami rin pong mga tao ang makarinig ng pabalita ng Diyos. Kasi kung wala nga po talaga silang maririnig, ay paano po sila mananampalataya at paano po nila makikilala ang Diyos kung wala pong magsasalita ng mga pabalita tungkol sa Ebanghelyo. Kaya nawa sa ating pong napakinggan ito sa umagang ito ay magkaroon din po tayo ng eagerness. At tingin natin sa banal na Espiritu na magkaroon tayo ng kapangyarihan, lakas ng loob upang ang salita ng Diyos ay ating pong maipanaganap. Sa panahon po natin ngayon ay hindi po mahirap ang maipangalat ang salita ng Diyos o ang pangangaral dahil meron po tayong kalayaan. Samantalang noon pong panahon, napakahirap dahil ito po ay hindi po sila malaya sa pangangaral pero nagawa po nila. Tayo po ngayon ay malaya na makapagsalita ng mga salita ng Diyos ay nawa po ay magawa po natin ito para po sa ikaliligtas ng marami. Yan lamang po at maraming salamat. Happy God First Morning. Salamat po ng marami, Sister Clara, sa iyong binasang Lest We Forget. Totoo po na bagamat ang pangaral ay may challenge sa unang panahon, noon po ay medyo may kahirapan, pero ngayon po ay napakadali dito sa lugar natin sapagkat mayroon po tayong freedom of religion. Kahit sa lugar, makipag-usap ka lang sa nanunungkulan ay pinapayagan po tayong mangaral. So, hindi po sa lahat ng panahon ay madali ang pangaral. May pagkakataon na darating yung panahon, magiging mas mahirap po sa panahon po natin, sa lugar po natin, ay hindi po ganun magiging easy na yung pangangaral. So abang may pagkakataon, tayo po ay patuloy na magpagamit sa Diyos sa panahon na mayroon po tayong pangaral sa atin hong distrito, sa ating lugar, o ito man po ay Zoom. Kagaya po ng ating pangaral ngayon ay SSD-wide. Ay igaganapin po yan, pagtulungan po natin mga kapatid na itaguyod ang gawain ng Panginoon. Salamat po ng marami, Sister Clara, sa iyo pong pagbasa at refleksyon sa umagang ito. Muli ho tayo ngayon, mga kapatid, makikinig ng mensahe. Tayo po ay mananalangin at atin hong ipapanalangin ng ating tagapagsalita, si Pastor Nelson, sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Salamat pong muli, Panginoon, sa iyong kabutihan na kami po ay nakapagbulay-bulay sa Lest We Forget. Amin pong nakita, Panginoon, na halagaan ho ng pagpapasap sa inyo upang maitaguyod ang banal na gawain. Sa umagang ito, muli po kaming makikinig ng mensahe sa pamamagitan ni Pastor Nelson. Kami po dalangin na inyo po siyang samahan, inyo po siya pangunahan upang ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig, ito ay maging pampalakas sa bawat sa amin, lalo kami magkaroon na malapit ang ugnayan sa inyo. Ang nawang presensya patuloy po namin maranasan at ang pangasiwa ng banal na Espiritu ang amin pong maranasan ngayon po umaga upang
Hindi lamang po namin maunawaan ang mensahe mapapakinggan, kundi ito po ay amin pong magamit sa amin pong buhay sa araw-araw. Salamat po sa katiyakan ng pisa sa amin, sa banal na pangalan po namin po na Jesus. Amen. Ngayon po ang ating tagapagsalita ay ang ating stewardship director ng CLPM, si Pastor Nelson Antonio. Bigay po natin ngayon ang pagkakataon sa kanya. Isang magandang umaga mga kapatid. Kay Kristo, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong 40 days of prayer. So tayo po ay nasa pangsiyam na ng atin pong pagtatalakay ng atin pong 40 days of prayer mga kapatid. Ngayong umaga ang nakatalaga na atin pong pag-aaralan ay may kinalaman na may pinamagatang a spirit given desire to pray. Ito mga kapatid ay napakahalaga sa buhay ng isang mananampalataya na kung saan kanyang isinusuko, kanyang ipinagkakaloob ang kapangyarihan ng banal na espiritu sa kanyang buhay at manatili siyang nakakonekta sa ating Diyos Ama. Kayo po ba ay nabinyagan na mga kapatid? Saan? Sa tubig ba o sa espiritu? Maraming mga kaanib ng iglesia o may mga kaanib ng iglesia pagkaminsan ay nabinyagan sa tubig, ngunit hindi sa espiritu. Ngayong umaga ang ating tatalakayin ay we must be baptized both in the water and the Spirit. When we receive the baptism of the Holy Spirit, a deep inner desire will begin to develop within us as to be more in prayer to our Heavenly Father. Ito ay karasan ng ating Panginoong Jesus. Sang-ayon sa aklat ng Sekaraya, chapter 12, verse 10, ang sabi dito, at aking bubuhusan ang sambahayan ni David at ang mga mananakan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daing. So narito mga kapatid ang isang talata na kung saan ay talagang ibubuhos ng Diyos sa sangbahayan kung tayo ibubuhos nito ang espiritu at ang patuloy na pangangailangan natin sa kapangyarihan ng banal na espiritu. Unang punto mga kapatid, tayo po ay nangangailangan nito. Tayo po ay nabubuhay sa lupang ito na tayo po ay powerless. Wala tayong kakayanan, wala tayong kapangyarihan sapagkat limitado ang ating kalalagayan bilang isang tao. Therefore, we need someone. As a believer, we need the Holy Spirit mga kapatid. We need to experience the deep things of God and the fullness of Christ in our lives. Kailangan po natin yan. Kailangan maranasan ng isang tao ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay at ganun din yung tinatawag na fullness of Christ in our lives bilang isang mananampalataya. We need to see His delivering power manifested in our lives over everything Satan tries to bring on us. At ito lamang ay mararanasan ng isang taong na kanyang karanasan na siya'y mabautismuhan sa tubig at mabautismuhan din sa Espiritu. Kailangan din natin mga kapatid na makita ang kapangyarihan ng Diyos na mga kapatid nagmamanifest sa pamagitan natin na mga pagpapala sa iba kung papaano tayong
dinideliverance o tawag to mga kapatid, ito'y karanasan ng bawat mananampalataya, nagtatagumpay sa bawat bagay na ito. Therefore, we are in need to experience, we are in need to see His delivering power, we need to see the power of God manifested through us in blessing others with His deliverance. Sa papaanong pamamaraan, ito po ay sa pamagitan ng maraming paggugol ng panahon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Opo mga kapatid, maraming panahon. Ito po ay nakita sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Si Jesus ay nagbigay ng mabuting halimbawa patungkol dito. At ito mga kapatid ang kahalagahan ng patuloy na pakikipagniig sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Unang-una mga kapatid, it connects us with God. Sabi ko kanina, tayo po ay nangangailangan ng kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. Kailangan natin mga kapatid ng palagi ang nakakonekta sa ating Panginoong Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngunit kung gusto nating makipag-usap sa Diyos, narito po ang walang bayad. Narito po ay libre lamang sa pamamagitan ng panalangin. It connects us with God. And we will learn how to rely on Him. That every day of our lives, we must learn to rely on Him, whatever the circumstances of life is, mga kapatid. We need to depend on Him no matter what our situation. No matter what the decisions that we made, no matter what the plan we are going through, we must learn how to depend on Him, mga kapatid, sapagkat Siya ang ating Diyos Ama sa langit. Kagaya ito ng buhay ng ating Panginoong Hesus, na kung saan mga kapatid ay talagang nakadepende siya sa Diyos Ama. Isa pa mga kapatid, it develops and strengthens our faith. Sapagkat ito ay patuloy na pakikipag-ugnayan, pakikipagniig, pakikipag-usap sa ating Diyos Ama sa langit, kagaya ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Opo mga kapatid, kapag ang taong nabautismuhan sa tubig at nabautismuhan sa Espiritu, ay patuloy siyang maglalaan ng maraming panahon upang makipag-usap sa ating Panginoong Diyos Ama sa langit. It gives us the power over difficulties in life. Sabi ko kanina, wala tayong kapangyarihan. Wala tayong kakayanan. Kaya sabi mga kapatid na Apostol Pablo, tayo ay nakikipaglaban hindi sa kapangyarihan, kung hindi saan mga kapatid, sa dark na the principalities of darkness. Malakas ang kaaway. Alam ng kaaway ang ating kahinaan. Ngunit kung ang isang taong nabautismuhan sa tubig at sa Espiritu, kanyang isusuko ang kanyang buhay sa ating Diyos Ama. At kaya nating magtagumpay anuman ang kahirapan sa lupang ito. We need to invite and submerge ourselves with the power of the Holy Spirit. So mga kapatid, our main activities, much time with God. Mag-develop tayo ng maraming panahon, intentional na pakikipagtagpo sa ating Diyos Ama sa pamamagitan po ng panalangin. Ang wika ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Ito ay isang indikasyon na kung saan ang ating Panginoong Hesus
ay laging nakadepende sa kanyang ama doon sa langit. No siya'y nabubuhay dito sa lupa, talagang araw-araw ay kanyang hinahanap ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga siya'y nag-declare sa aklat ng 1 chapter 14 verse 10, hindi kabaga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Itong talatang ito ay nagsasabi na kung saan merong malalim na ugnayan, merong malalim na pakikipag-usap. Kaya ang buhay ng ating Panginoon ay punong-puno ng pakikipag-ugnayan, ng panalangin sa ating Diyos Ama. Talagang madaling araw, sa bawat pagkakataon, siya'y nakikipag-usap sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga ang ganitong halimbawa ay iniwan ng ating Panginoong Hesus. Everything Jesus did was under the direction of His Father. Lahat yun, mga kapatid, lahat ng kanyang ginagawa ay lagi niyang kinukonsulta sa ating Panginoong Diyos Ama sa langit. Ganoon ang buhay ng ating Panginoon. Lahat ng kanyang ginagawa ay kanyang tinitiyak na ito. Kaya sabi niya, hindi ang kalooban ko kung hindi ang kalooban mo. His actions were all done under the directions and power of the Father. Kaya nga ang wika niya, mga kapatid, sa aklat ng Lucas chapter 3 verse 21, nangyari nga nang mabautismuhan ang buong bayan, na si Jesus ay nabautismuhan naman, at nang nanalangin ay nabuksan ang langit. Bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad ng isang kalapati, at nanggaling ang isang tinig sa langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako'y lubos na nalulugod. Kaya dito, mga kapatid, pagkatapos na si Jesus ay makaranas ng baptism of the water, naranasan niya, mga kapatid, ang baptism of the Holy Spirit. Bumaba sa kanya ang Espiritu Santo na may anyong katawan tulad ng isang kalapati. Kaya nga, when Jesus was baptized with water, He prayed. Ganito ang kanyang panalangin. Ipinanalangin niya, mga kapatid, ang pagbaba ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. The Holy Spirit descended upon Jesus and He received the Holy Spirit. At si Jesus, napuspos ng Espiritu Santo, ay bumalik sa Jordan at inihatid ng Espiritu. Sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo at hindi siya kumain ng anuman ng araw na iyon, at nang maganap ang mga iyon ay nagutom siya. Opo, mga kapatid, mahalaga sa isang tao na pagkatapos niyang mabautismuhan ay kailangan niyang hilingin na personal sa ating Diyos Ama ang pagbaba ng banal na Espiritu. The Holy Spirit descended upon Jesus and He received the Holy Spirit. Kaya nga ang resulta po nito, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi sa talatang 14 verse 15, bumalik si Jesus sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu, at kumalat ang kabantugan tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. At nagturo siya sa mga sinagoga na niluwalhati ang lahat. Anong resulta, mga kapatid? From this special communion with His Father, Christ came forth, prepared to do the work He came to do. Pagkatapos niyang mabautismuhan, nanalangin siya, mga kapatid. Anong panalangin niya? Ang pagbaba ng banal na Espiritu.
At dininig iyon mga kapatid. At nung nangyari iyon, ay siya'y handa nang gumawa sa ipinagkatiwala sa kanya ng ating Diyos Ama sa langit. Kaya kasabi dito, Christ came forth prepared to do work. He came to earth to do. Pangalawa, He empowered to be victorious over Satan and to defeat him, mga kapatid. So dito mga kapatid, naranasan ng ating Panginoong Hesus na magtagumpay sa lahat ng mga bagay. Nagtagumpay siya sa mga pagsubok ng buhay, nagtagumpay siya sa tukso, nagtagumpay siya sa ministeryo, sapagkat ang susi ay ang pagbaba ng banal na Espiritu. We must experience, filled with the Holy Spirit. Our lives must be empowered by the Spirit. We need to experience the transforming power of the Holy Spirit. Opo mga kapatid, sa ating buhay ay patuloy po nating maranasan ang banal na Espiritu na kung saan mga kapatid, ako at kayo ay palagi po nating ipagkaloob ang ating buhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na sa bawat anyo, sa bawat araw na ating ginagawa, maranasan po natin ito. Kaya nga sabi sa aklat ng Acts and sa aklat ng Mateo, He shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be my witnesses unto me, both in Judea, Jerusalem, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Opo mga kapatid, ito po ay karanasan ng ating Panginoon na pagkatapos niyang mabautismuhan at bumaba ang banal na Espiritu, naging handa na siya sa ministeryo na ipinagkatiwala sa kanya ng ating Diyos Ama sa langit. Ganon din po tayo mga kapatid. Kaya sabi dito, you shall be my witnesses. You shall receive power when the Holy Spirit come upon you. Opo mga kapatid, ang sabi pa ni Mrs. White, sa aklat ng Review and Herald, ang sabi dito, we need to talk for it. Pray for it. Preach concerning it. The Lord is more willing to give the Holy Spirit to us than parents are to give gifts to His children. Ito'y ipinangako ng ating Panginoon na handa niyang ipagkaloob ang ikatlong persona ng kadyusan, ang banal na Espiritu, kung ito po ay ating hihilingin at ating isusuko ang ating buhay sa Kanya. Maaari po tayong magtagumpay sa lupang ito kapag ang banal na Espiritu ay nasa atin. Marami tayong pinapanukala, marami tayong iniisip sa gawain ng iglesia, ngunit mga kapatid, matiyak po natin na ang ating sarili ay pangasiwaan ng banal na Espiritu. Ang ating pong iglesia, bagamat maraming ginagawa iyan, maraming pinapanukala, dapat mga kapatid, ang iglesia ay pangasiwaan ng banal na Espiritu upang ating maranasan ang pagtatagumpay, hindi lamang sa lupang ito, kung hindi pagtatagumpay din pagdating sa kaaway. Nagtagumpay si Jesus sa tukso, nagtagumpay si Jesus sa ministeryo, sapagkat ang banal na Espiritu ay sumasa Kanya. Kapatid ko kay Kristo, God first morning po sa inyong lahat, isuko natin ang ating sarili sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at matuto po tayong ipagkaloob ang ating buhay sa Kanya sa araw-araw upang sa ganun maranasan natin ang bagay na ito, the baptism of the Holy Spirit, a desire to pray. Hingin po natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sumaatin, pagpalain po tayo ng Diyos.
Maraming salamat, Pastor Nel. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. 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 Okay, salamat ng marami, Pastor Nelson, sa iyong panguna sa message ngayong umaga. Tayo po ay magkakaroon po ng breakout rooms at doon po ay magkakaroon po tayo ng mga reflections, testimony at saka garden of prayer. Ang atin hong prayer focus ay the existing church planting sites in CLPM. Yung mga church planting sites po natin, isama sa panalangin, yung pong focus. At pakisama na rin natin sa panalangin, mga kapatid, ang ating mga kababayan na apektuhan ng kalamidad. Sana ay mabilis po sila makarecover. Narito po ang reflection questions. Number 1, how will the Holy Spirit affect our prayer life? Number 2, what kind of prayer life do you think Jesus wants you to have? So nandiyan po sa ating GFM chat group o group chat ay mababasa po ninyo doon tsaka yung mga prayer request para mamaya. Pwede na po tayong dumako sa atin hong breakout rooms. Hanggang po tayo ng 5:20 yung ating discussion. Kasama rin po doon mga kapatid yung ating prayer. God first morning po mga kapatid. God first morning. Good first morning po, Pastor. God first morning. Okay, good morning po mga kapatid. Yan, paunahan na po natin. Yan, tayo po ay 8 dito sa ating room. Ayan. Okay, supurin po ang Panginoon. Ayan, dadako po tayo dito sa ating welcome po. Ayan, so dito po kasama natin si Pastor Ramil, ayan, si Brother Alex, Sister Jen, Brother Romel, si Brother Stanley, Sister Bibian, Brother Johnny Aris, at si Brother Melvin. Ayan, so balikan po natin yung ating mga tanong. How will the Holy Spirit affect our spiritual life? And pangalawa, what kind of prayer life do you think Jesus wants you to have? So yan po yung ating mga reflection question. Meron pong any comment po, at kasama na rin po yung ating napakinggan kay ating pong salita. Sige po, any reflection? How will the Holy Spirit affect our prayerful life? Siguro pangunahan ko na po. Alam po natin malaki ang papel ng Banal na Espiritu po sa ating pananalangin, sapagkat hindi po tayo marunong manalangin. Ang Holy Spirit po ay tinuturuan po tayo kung paano naranasan ng Panginoong Jesus. Nung siya po ay nasa lupa ang manalangin, yung kahalagahan po ng panalangin,
yung patnubay ng banal na espiritu ay napakahalaga. Kasi ito ang naglalapit po sa atin sa ating ugnayan sa ating pong Panginoon. Kaya nga nung panahon na ang Panginoong Jesus po ay narito sa lupa, talagang hindi niya yung prayerful life niya po ay ganun na lamang, that he spend time early in the morning, yan, bibigay po siya ng panahon. Ito po ay tinatawag natin talagang intentional. Hindi lang po yung maisipan, manalangin, kundi talagang bahagi ng buhay po niya yung talagang mapanalanginin. At sa atin po nakikita natin kung paano tayo kinikilos ng banal na espiritu sa bahaging ito, kasi ito po yung magpapalakas at magpapatibay po sa atin. Yan. Mamaya siguro po madagdagan pa. Pero yan, sa ating mga kapatid na gusto pong mag-share, sige po. Any comment po? Reflection? Pastor Russell, good morning sa'yo. Pastor Ramil, ganyan Hi. din. At si Brother Johnny, mga kaibigan ko. Sige Sige po, po. ang tanong dito ay paano maapektuhan ng banal na espiritu ang ating buhay pananalangin? Ay malaki po, malaki po ang apekto niyan sa ating buhay panalangin, dahil ang Holy Spirit ay tunay na gumagabay sa atin, tinatawag tayo palagi manalangin para patuloy na komunik kay Jesus, So yan ang patuloy, maganda nga yung mga points ni Pastor Nelson, yung it connects us with God. We will learn to rely on Him, kasi kailangan talaga tayong umasa sa Kanya, hindi sa ating sariling lakas. Depend on Him, nakadepende tayo palagi sa Panginoon. At yung pinakagusto ko, develop and strengthens our faith. Malalakas yung ating pananampalataya. It gives us power over difficulties in life. Invite and submerge ourselves with the Holy Spirit. So mga kapatid ko, minsan kapag tayo ay madalas na nanalangin, halimbawa, tayo mananalangin, kasi mayroong mga panalangin na puro na lamang tayo yung magbe-benefits ba? So mayroong isang kabataan na nagtanong sa akin, paano ba yung magandang panalangin, sabi niya. Sabi ko, ang magandang panalangin para sa akin ay yung pag-pray mo yung iyong mga kapwa, hindi yung purong sa sarili mo, magkakaroon ka ng prayer na para rin sa iyong mga kapwa, hindi yung para sa iyong sarili lamang. Halimbawa, magpe-pray ka para sa iyong sarili, makaka-apekto naman sa kapwa mo ng malaki. Pambira, ito sasabihin mo, answered prayer. Hindi po yun answered prayer. Ako po, bakit nasaktan yung iba? Bakit nalungkot yung iba sa nangyari? Dahil sabihin mo, answered prayer sa'yo. Hindi po yun answered prayer, mga kapatid. Baka naman yun ay hindi ko alam kung ano. Kasi tingnan niyo po, at kawawa naman yung iba. Halimbawa, nanalangin ka na para sa iyo ay maganda mangyayari para sa iyo, pero sa iba naman ay magiging pangit ang kahinatnan. Ewan ko rin, baka naman nagkakamali ako, Pastor Russell, pero pinakamagandang panalangin patuloy ay wag yung puro sa atin, yan yung nakita ko sa aking buhay. At siyempre, mananalangin ka para halimbawa meron kang sakit, nanalangin ka na ikaw ay pagalingin para makatulong din naman sa gawain, kasi halimbawa maraming nanalangin mo, pagalingin mo po ako, pag magaling na, wala na, nagsarili na ng buhay, hindi rin naman lumapit sa Panginoon pagkatapos. Yan ang isa kong naranasan, sa aking buhay, nanalangin ako ng nanalangin sa Panginoon. Kumunik ako talaga sa Kanya palagi, At ang panalangin ko ay pagalingin ako para naman makatulong ako sa gawain, dahil maraming nasayang sa aking buhay, na panahon. At nung ako'y pinagaling niya, mga kapatid ko, ginawa ko talaga yung aking pinangako na ako ay tutulong sa gawain, at ang aking mga talento na ibinigay niya sa akin ay aking magagamit. Lumakas din ang aking pananampalataya, bagaman matagal ako walang trabaho. Hindi ako natakot, hindi ako niya pinabayaan, Yan ang napakaganda itutulong sa atin ng panalangin. Kaya napakainam ng panalangin, Bago maubos yung oras, ibibigay ko po sa iba yung pagkakataon, Pastor Russell. Sige po, yan. Thank you, Brother Alvin. Sige po.
Any reflection po? May gusto mag-share? Ating Ayan mga po, samahan. Pastor. Pastor Russell, good morning po. Sige po, Brother Romel. Napakaganda po ng question na binigay sa ating ngayong umaga. Tunay na napakalaki ang maidudulot ng banal na Espiritu sa ating buhay. Talagang masasabi ko po dahil ang banal na Espiritu ay siyang una-una na nagbabago sa atin. Yun yung unang-una. Kaya ang sabi ni Pastor Nelson kanina, kapag ang Holy Spirit ay nasa atin at tayo ay nabaptize ng banal na Espiritu, tayo na po ngayon ay lumalakad na kasama ng ating Panginoon at atin pong ginagawa ang kalooban ng ating Ama na sa langit. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon po, hindi na mahirap sa atin pag ang banal na Espiritu ay nasa atin na. Kasi hindi na tayo mapapagod. Yun yung nakita ko po dito. At pangatlo, ang Holy Spirit pag nasa ating buhay na po, ay wala na po tayong pag-agam-agam o pagdududa sa ating buhay. Kasi minsan po, dumadating kasi sa buhay natin na parang nangihina ang ating kalooban o ating loob para po ibahagi ang mga salita ng Panginoon. Pero kapag ang Holy Spirit po ang lagi na sa atin, huwag nating hayaan na mawala yun mga kapatid. Dahil kahit hindi mo alam ang iyong sasabihin, ako'y naniniwala na kapag ang Holy Spirit ay kumilos sa ating buhay, magugulat tayo na tayo po pala ay naging instrumento at ginagamit na ng Panginoon sa kanyang gawain. Yun yung nakita ko dyan mga kapatid. Dito naman po, sa pangalawa, ang sabi dito, anong uri ng buhay pananalangin ang nais ni Jesus na magkaroon tayo? Kaya naalala ko mga kapatid, ang lagi pong binabanggit ng ating Panginoon noon, Ama. Lagi po siyang tumatawag sa kanyang Ama para po turuan, di po ba? Sa pananalangin. Kaya mga kapatid, tayo din ngayon, sa panahon natin ngayon, wala tayong kakayahan sa ating sarili. Kaya dapat nating tawagin lagi ang ating Ama na sa langit. Kaya sabi niya, tawagin mo ang Ama at hingin mo sa Kanya ang lahat ng gusto mo. Kasi Kanyang didinggin yon. Pero sa huling panalangin, sa pangalan pa rin ng ating Panginoong Hesus na namatay, sa Kanya pa rin dadaan ang lahat ng bagay. Kaya po sa ating buhay mga kapatid ngayon, nagsasabi ito na dapat magkaroon tayo ng personal encounter sa ating Panginoon daily. Yun lamang siguro po at magandang umaga. Nakikita ko po na wala ng oras. Yan lang po ang aking reflection. Okay, thank you Brother Romel. Yan, maganda yung reflection ni Brother Romel. Talaga minsan nag-agam-agam po tayo sa gawain eh. Hindi natin alam kung paano tayo gagawa. Pero pag nasa atin ang Holy Spirit, i-guide niya po tayo maging sa ating pagkasalita. Lalo na sa huling panahon, malaki ang magiging papel ng gawain ng Banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya sa huling panahon po, lalo na sa pangangaral. At yung prayerful life, maging personal. Yan. Sige po, sa ating iba pa mga kapatid, na gusto mag-share ng kanila pong reflection, karagdagan. Meron pa po tayong mga ilang minuto pa. Pastor Russell, nakita niyo yung nilagay kong oras niya sa screen? Ito po, oo. Ayan. Yung oras yan ng reflection, meron pang another 10 minutes for prayer. Kaya mauubos natin yan for reflection time yan. Ayon sa sinabi ni Pastor Marlon na po. 20 minutes yan for reflection plus 10 minutes sa prayer. Kaya okay lang po yan. Diretso lang po. Hanggat di naubos yan, tuloy pa lang tayo na reflection. Sige po. Mga gusto pa mag-share pa po mga kapatid. Yan. Para mas lalo po tayo matuto sa ating pong topic na ito. Baptism of the Holy Spirit. Anyone po sa ating mga kasamahan? Habang nag-iisip sila, Pastor, ganito. Mag-share ulit ako. Halimbawa, mga kapatid, meron tayong pinapanalangin. Tapos, hindi dumarating. Ano po? Tayo ba ay maghihinto sa panalangin? O tayo ba ay
titigil sa panalangin na parang ganun. Tuloy natin tuloy natin yung ating pananalangin. Napakahalaga niya, ituloy natin yung panalangin natin Bagaman kasi pag hininto natin yung panalangin, parang nawalan pala tayo ng tiwala sa Panginoon. Maaaring nga yung ating panalangin ay may binabalak ang Panginoon para sa atin. So patuloy tayong kumonek sa Kanya at atin yan makikita balang araw. Parang ako dati nanalangin ako ng trabaho na walang Sabado. Ang dami kong in-apply, Pastor. Dami, dami. More than 3 months ako nag-a-apply online. Halos araw-araw 10 yung pinapasahan ko sa online. Wala ni isa ang nag-reply sa akin, Pastor. Bakit pala? Kasi pala yung mga trabaho na yung makaka-stress din sa akin. Hindi po pwedeng ma-stress ako. Binigyan ako ng Panginoon ng para sa akin talaga. Salip na ako yung mamamasukan, ginawa niya ako yung amo, Pastor. Ako yung may-ari ng negosyo. Yun ang napakaganda. So ang pananalangin, maganda, di ba, Pastor? Ang pananalangin, pagka di dumarating yung gusto natin, di ibig sabihin yun na hindi nakikinig ang Diyos. Maaaring may mas maganda siyang plano para sa atin in His time, in His selected or in His perfect time, mga kapatid. So huwag tayong titigil sa pananalangin dahil yan ay nagpapalapit lagi patuloy sa atin sa Panginoon. Sige po. Ayan, thank you, Brother Melvin. Maganda po yung patotoo. And talagang paghahayaan natin ng Holy Spirit mag-guide sa atin, tuturo rin ng Banal na Espiritu yung mga bagay na nararapat para sa atin, lalo na sa ating kabuhayan. Mas na tayo ay, siyempre, yung will, yung kalooban ng Panginoon, yung ating susundin. Bagamat parang mga prayers natin ay parang hindi nadidinig, bakit ganon? Pero in His own time, gumagawa ang Diyos po ng paraan na mas sa ikabubuti pa natin. Yan, kung hayaan natin siya ang maggagabay po sa atin. Yan, maganda po yung patotoo na yun. Yan, si Brother Melvin po pala, yan. Mas sarili niya pong business kung ano pa man ang pinagkaloob ng Panginoon. Sige po, meron pa po tayong ilang mga minuto, mga kapatid. Gusto po mag-share ng ating reflection question. Happy good morning for us. Good morning. Pag naapekto ang ating prayer life, kung ito ay inihahana yung ating panalangin sa kalooban ng Diyos at di lamang pansarili lang, at hindi lamang pansarili. Minsan kasi ang ating panalangin ay sa ating sarili lamang at hindi sa pangkalahatan. At isa pang ang prayer life ay nagbibigay din sa atin patuloy na kalakasan sa ating mga kahinaan upang mapagtagumpayan natin ang mga tukso, ang mga kahirapan sa buhay. Yun lamang, Pastor. Yan, thank you, Brother Stanley. Yan, so maganda po, hindi tama po yung sinabi ni Brother Stanley, hindi pang sarili kasi sa atin parati pag tayo nagpe-pray yung pansarili, kung ano yung makukuha natin mga kahilingan natin. Pero pag tayo ginaid ng Holy Spirit, mas malaki yung magiging yung ating panalangin, hindi lang para sa atin, kundi para sa iba, para sa gawain ng Panginoon. Sa ikatitibay din ang ating pananampalataya. Yan. Thank you po. Meron pa po, gusto mag-share. Pa po tayong 13 minutes. Pastor, ako po. Sister Vivian, sige po. Totoo po yan kasi minsan parang kahit din po ako parang pero bang medyo nahihiya pang mag-share, pero habang naririnig ko rin po yung sinasabi ng iba, doon ko rin po nakikita na tulad po din po nung pag kami nag-worship, kasi may kanya-kanya kaming araw sa mga anak ko para sila yung mag-closing prayer sa worship namin. So nakikita ko na tuwing sila yung kanilang pagpipray, nakikita ko rin po pa sa kanila na isinasama nila yung aming mga kapitbahay, yung mga kaibigan, pati na po yung mga nakakasamaan ng loob. Di po ba napakaganda po ng ganong panalangin? Tapos, yun naman minsan sabi ni Brother Melvin na may mga panalangin tayo na hindi sinasagot. Tulad ko po bilang sa experience ko na muntik na kaming mawalan ng bahay, dumating kami sa puntong hindi namin alam kung paano masusolve
bilang isang byuda na ako, di ba, ang 250,000 ay mahirap isolve. Sa loob ng mahigit isang taon, yung prayer ko na paulit-ulit, sana Panginoon mag-solve na yung ganitong problema ko nang hindi na ako mahirapan. Pero hanggang sa dumating yung point na sabi ko, tama ba yung hinihiling ko sa Panginoon? Pero sinasabi ko, sana masolve na to nang hindi na ako mahirapan. Hanggang sa dumating po yung point na parang may nag-ano sa akin na mali yung hinihiling ko. Tapos nang minsan na midweek, ang hiniling kong prayer ay sana ay bigyan ako ng kalakasan, bigyan ako ng katatagan dahil alam ko na hindi niyo po ako pababayaan, Panginoon, sabi ko. Kaya kung ano man yung nais ninyong nangyari, kayo po ang masusunod. Sa inyo ko po ipinagkakatiwala ang lahat. Alam niyo po yung ganong prayer ko, after 3 weeks, na-solve po kaagad yung problema. So doon ko nakita, minsan may mga prayer na akala natin tama, pero inaabot ng taon. Tapos nga, pagka yung prayer mo talaga ay yung pang ano mo lang sa kanya, ipagkatiwala mo sa kanya ka lang umasa. Pero kumbaga kumikilos ka na iniaasa mo sa kanya ang lahat, mas maganda yun. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, di ba? Ibigay natin sa kanya lahat ng ating alalahanin. Huwag tayong magtiwala sa sarili nating kagayahan. So napakasarap po na maramdaman yung ganong bagay na ang Panginoon mismo, yung sa kanya mo ipinagkatiwala lahat, talagang sasagutin kanya kasi alam niya kung ano talaga yung ikabubuti natin. Yun po, Pastor. Salamat po. Yan, thank you, Sister Bibian. Tama po yun. Tinutulungan po tayo ng Holy Spirit na magtiwala. Yan, kasi kahit minsan tayo nagpe-pray, minsan doubtful pa rin tayo sa ating pinapanalangin. Paano nga ba nasagutin ng Panginoon? Pero once na ang Holy Spirit po, ginaid po tayo, andun po yung trust. Hindi man sagutin agad ng Panginoon yung ating mga panalangin, andun parating, hindi nawawala po yung ating pagtitiwala sa Panginoon sa mga bagay na ating ipinapanalangin. Yan. Thank you, Sister Bibian. Yan. Anyone, meron pa po tayong time na may 9 minutes pa po tayo. Siguro meron pa isa na kung gusto may mag-share po ay isa pa po. Tayo po dadako na sa ating panalangin. Rachel. Meron po ba? Sige po, share po. Brother Stanley o Brother Romel, sino po? Sige po. Sa pangalawa po, ang nakikita ko dito ay ang panalangin ay dapat time team, mapagpakumbaba at patuloy at masugid yung persistent kind of prayer ang aking nakikita dito na dapat kakitaan sa atin bilang isang mananampalataya. Yun lamang, Pastor. Yan, consistent. Brother Romel mag-share din nagsalita rin po siya. Sige po. Meron pa namang Actually, yung Pastor, tumpak, yung naisip ko at naisip ni Sir, si Pastor, yun din dapat kong sabihin, tumpak. Praise the Lord. Nagkaisa po kayo ng isipan. Guided kayo ng Holy Spirit. Naging parehas po ang inyong iniisip. Yan. Thank you po sa inyo pong mga comment. Yan. Meron po tayong 8 minutes. Tingin ko ito po ay sapat na sapagkat marami po itong prayer request para po mas magkaroon tayo ng maraming time sapagkat ito yung pinag-uusapan po natin, panalangin. Yan. So, hihilingan ko po. Brother Melvin, tayo na uli. Manalangin. Sige po, Pastor. Akin ulit yung supplication. Sige. Sige. So ako manguna, tapos sa iyo ang supplication, tama? Lahat na ng supplication? Kayo po sa umpisa, ako na yung magtatapos po sa mga... Hindi, teka, ano ba yung ginawa natin dati? Saan na ba yun? Hatiin po natin. Akin yung sa kagalingan, sa kalusugan. Ayan po. Sige. Sige po, kagaya ng dati. Sige po. Okay. Sige po, mga kapatid, tayo po yung manalangin. Mapagpala at dakila po naming Ama, aming binabalik po ang papuri, ang pasasalamat sa inyong banal na pangalan. Narito po kami muli sa aming God First Morning na nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, sa inyong walang hanggang kabutihan, na kayo ay tunay-tunay ng dakila sa ating buhay. Salamat po na ito, Ama, sa aming pag-aaral, napakalaga ng panalangin sa buhay po namin. Kaya tulungan niyo po kami manalangin, babago ang aming paraan ng pamumuhay, maging guided kami ng Holy Spirit.
pagpatawad ang aming pag-ukulang at kasalanan at tulungan kami patuloy na magpuri sa inyong banal na pangalan. Narito po ang aming mga kahilingan sa panalangin, aming prayer focus about the existing church planting site in CLPM. Malaking hamon ang gawain sa mga iglesia at pagtatayo ng mga iglesia sa aming teritoryo. Ngunit walang imposible sapagkat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kung kami ay papasakop, ito ay magagampanan. Tulungan nawa ang bawat kapatiran na makita ang kalangahan po ng ganitong gawain sa aming pong mga iglesia. Kaya din po ang lahat ng mga Adventist school sa CLPM, lalo na po ang CLAA at iba pa mga paaralan, paaralan sa aming teritoryo na tulungan nawa mabigay ang Christian education, ngayon din sa lahat na pangailangan ng mga facilities, mga financial na bagay, at lalo sa spiritual, ay tulungan po nawa ang aming mga paaralan. Nilapit din po namin ang Every Family a Builder para po sa aming CLPM Headquarter Project. Ito po ay inihikayat ng lahat ng mga kapatid mag-involve upang kami makapagtayo ng aming opisina na may tulungan. Ito po ay makita namin ang kahalagahan at kami po ay magkaroon ng involvement sa ganito po upang matugunan ang pagpapagawa ng aming opisina. Nilapit din po namin ang groundbreaking ng CLPM Headquarters sa November 30. Pagpalain po ang event na ito. Ito ang maging pasimula ng magandang gawain sa lugar na yan, ng pagtatayo ng aming Center of Influence, ng aming office. Maging successful po ang programang ito na isasagawa. Ang constituency meeting sa December 8 and 9, patnubayan po dakila naming ama, ang mga delegado, ang aming mga mangunguna na ito'y maging matagumpay sa ikusulong po ng iyong gawain sa mga officers na siyang mapipili sa panahon pong iyon. Narito rin po mga pangaral, evangelism na ginagawa sa iba't ibang lugar. Nilapit po namin patuloy sila dakilang ama sa Minuyan, November 3 to 7, sa Pampalay po, November 17, Bantug, Kabanatuan, ay sa November 13, dakilang ama, sa Bulusukan, November 2, sa Diliman, at kayo din sa Upig, SDA Church. Nilapit po namin dakilang ama ang mga pangaral na ito. Talmundok Church sa November 9, sa Bantambayan, Kalakhan, Olongapo, sa November 17, ito yung kapasimula. Sa North Bulacan 1, sa Chaong Church and sa Talaksan, sa November 14, December 13. Sa Dimaon, Lubao, Pampanga, November 30, ang pagkapasimula po nito, dakilang ama, Santo Cristo San Antonio, Nueva Ecija, November 30. Sa North Bulacan 2, Bagong Barrio, San Ildefonso, Bulacan, December 19. At ganyan din po ang Finding Hope Nightly Bible Series ng SSD na ito'y pasisimula sa December 3. Pagpalain dakilang ama. Ganyan din po ang lahat ng mga newly baptized sa buong CLPM. Pagpalain dakilang ama. Aking nilapit din personal ang aking mga kasamahan dito sa Zoom, Brother Melvin, Brother Pastor Amil, Sister Marife Cruz, Sister Jen Hilio, Brother Romel, Brother Stanley, Brother Johnny Harris, Sister Vivian, Sister Evelyn Hilario, and Pastor Nelson Antonio and Brother Ramon Godinez. Pagpalain po nawa ang kanila pong panampalataya, kanilang sambahayan, at gayon din po ang aming personal na pakikipag-ugnayan sa inyo ang paglilingkod upang ang inyong gawain po ang aming maitaguyod. Sa pagpapatuloy po, Ama, sa aming panalangin, kami po ay may mga kahilingan. Ang bawat isa sa amin na narito ngayon sa Zoom Live, maaaring ang aming mga kahilingan ay para sa kagalingan ng aming mga sakit, para sa pinansyal na aming mga pangailangan, para sa aming pamilya, para sa aming mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kapatiran sa church o dakilang Diyos. Sabay-sabay namin nilalapit po ito sa iyo at inyo pong dinggin.
Ito ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa amin. Kasama na rin ang mga kapatiran na narito ngayon sa aming listahan na may mga karamdamang pampisikal o dakilang Diyos. Ang karamdaman sa paningin ni Sister Irma Galang at din si Kate Justin Cartesa sa kanyang past recovery sa ginawang surgery sa kanya. Dalangin din namin ang physical and mental health sa mga magkakapatid na sina Gabe, sina Hannah, si Sandra. Patuloy niyo po silang pagpalain ng marunong na kaisipan na matuto sila magdesisyon sa kanilang buhay na ito ay papabor po sa inyong kalooban at hindi lang sa kanilang kagustuhan. Dalangin din namin ang health and financial ni na Sweet and Aldrin. O dakilang Diyos, pagpalain niyo po sila maging sapat ang kanilang mga pinansyal sa kanilang mga pangailangan. Gayun din ang patuloy na kagalingan kay Sire Cruz na siya ay nagkaroon ng dengue fever. Patuloy niyo pong pataasin ang kanyang platelet at siya ay makalabas na makauwi sa kanilang bahay tahanan at makapagpalakas. Dalangin din namin ang mga kahilingan sa karamdaman at kalusugan ni na Conching Carpio, ni na Buboy Vicente, Felix Cucheco, si Mark Ian de Chavez, si Cleo Frillo Raza, si Chari Ancheta, gayon din si kapatid na Yoli Lictawa, Christine Aguilar, Jaime at Sinaring Malungat, gayon din na sina Gianni Kaliwag, Marcos Espirito, Elenji de los Santos, Rocky de los Santos, Isaira Van Cruz na napatuloy na rin tumaas yung kanyang platelets at siya ay makauwi ng bahay, mapagpalakas at makapagpagaling. Dalangin din namin ang kapatid namin na si Sister Feli Diaz na may trangkaso. Paipuin niyo po siya ng inyong mapagpagaling na kamay at patasin ang kanyang resistensya upang si patuloy na lumakas, manumbalik ang kanyang lakas. Ganyan din dalangin namin si kapatid na Freya Austria na siya ay dumaranas na UTI sa mga sandali na ito. O dakilang Diyos, ay ang mga iba namin pangalan na nabanggit ay kayo pong nakakaalam kung anong kanilang mga dinaramdam sa kanilang kalusugan sa mga sandali na ito. Ang aming panalangin ay naasahan namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot. At maaari po ba o dakilang Diyos ang aming mga sariling mga kanya-kanya mga sakit sa mga sandali na ito, sakit na pang-espiritual. Kuminsan kami po ay nagdududa sa iyo. Kuminsan kami po ay nawawala ng tiwala o dakilang Diyos. Hipuin niyo po kami ng iyong mapagpagaling na kamay. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo sa aming pagdesisyon sa aming buhay, sa aming pagpili sa bawat araw upang ang dakilang tunggalin ito na nangyayari espiritual sa aming buhay ay aming mapanagumpayan kagaya ng inyong pananagumpay nung kayo nanahan dito sa lupa. Ang aming panalangin na ito ay aming nilalapit sa iyo, kalakip na paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanang nagawa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen po. Thank you po. Thank you po mga kapatid. God bless. Picture daw po tayo mga kapatid para meron daw tayo doon nandun. Open nyo yung mga camera nyo sa mga able. Mag-open ang camera at i-screenshot ako. At yan. God first morning po sa inyo, Brother Johnny. Ayan. Si Sister Vivian, si Sister Maripel po. Itong camera ko palang patay, ba't nawala? Ayan. Sige po. Brother Romel, ayan. Ano po? Ngayon ko lang nakita ikaw, puro lang kasi audio, ano? Madalas ka dyan, nagko-comment sa, nagre-reflect, pero puro audio. Sige po. Kung iba, hindi siguro makapagbukas, okay lang. Mag-screenshot ako. Sister Evelyn, ayan, Sister Evelyn. At si Brother Stanley, sila pastor na dyan, naka-open camera nila. Sige po, ayan, screenshot natin. Sakto naman yung oras natin, ano, may 1 minute pa. Ayan po mga kapatid, may salamat sa inyong pakikiisa at sa pangunguna ni Pastor Russell, salamat din po. At bukas po muli, ano po, alam niyo mga kapatid, bukas may nag-i-invite ulit sa atin, ano. Hindi ko kayo i-invite, hindi ko naman kayo talaga kilala. Si Jesus, in-invite tayo. In-invite tayo ni Jesus, ano? Na muli tayong kumunik sa Kanya sa pamagitan ng panalangin at dito sa live devotional. Di ba, Brother Johnny? Ba't ko natin sila invite? Di ba natin sila kilala? Si Jesus, pinasabi lang sa akin, Brother Johnny. Ano po? So, ayan, ano, patuloy na pag-connect sa devotional kay Jesus sa umaga ay tuloy na nakapagpapalago. Dito din ako lumag mga kapatid ko, ano po? Nawala yung Facebook live ko dito, Brother Stanley. Nawala yung aking Facebook live kanina sa Discipleship Ministry. Nahulog yung live. Pero anyway, tuloy pa rin tayo dito sa Zoom, ano? Magpapatuloy tayo. Sige po mga kapatid, punta na tayo sa live breakout room lang tayo para babalik. Thank you po.
Salamat po sa lahat. God bless po. Good morning sa atin lahat. Yes po. Sige po. God bless. Wala pa po yung iba. Pag narito na po siya lahat, ay magko-closing song po tayo. Tapos closing prayer po ni Pastor Nelson. Pastor Marlon, recorded lang po yung video, recorded lang yung kay Pastor Nelson kasi maaga daw siya nag-drive. Kaya baka hindi rin siya, baka sa signal, di siya makapag-pray pag may yung signal. Ganon. Sige po. Yan. Okay. Yan, 82 na po tayo. 84. Maya ay pwede na po tayong mag-closing song tapos mag-pray na po tayo. Yan na po lahat ang bilang natin, Pastor, na mag-break out. Pwede na po tayo mag-closing song. Okay, closing song na po tayo.
sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras lamang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya tayo po ay manalangin. Ang pinakamataas na papuri, pagpapasalamat ang sa inyong binabalik namin sa inyong dakilang Diyos, sapagkat napakabuti po ninyo sa amin araw-araw. Naranasan po namin ang inyong pagkalinga, ang inyong paggabay at ang inyong pagmamahal. Patuloy po namin idinadalangin, Panginoon, ang maghapon namin na activities. Amin pong dalangin ang mga kapatiran na lalabas ng bahay, makalabas at makalis, makapunta sa patutunguhan na ligtas at makauwi din ng payapa. Pagpalain po kami lahat at gawin po kaming missional at magawa po namin yung banal na kalooban. Mga nasumpuan po niyo, mapagkukulang po namin, ito man ay sa isipan namin, sa aming mga salita at sa aming magawa, lubos po kaming patawarin upang kami maging katanggap-tanggap at karapat-dapat yung banal na harapan. Kanya pong basbas at pangasiwa ng banal na espiritu, ang siya pong maranasan namin sa araw na ito, iniling po namin ito sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. 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 Tayo. Amen po. Amen po. Amen. Uy, kabisado na po ba natin? Chanting? Yes po, yes. Po, Pastor. Okay, 1, 2, 3. Every church is a missional church. I am missional. I pay, I hope, I give for the sake of our till we will go. God will never be last.
Pastor Joey. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, magpakasakdal kayo, mangaliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. Amen. Thank you po. Sumayin niyo din naman po, Pastor Joey. Amen po. Amen. To God be the glory. God bless. Every blessing is a blessing, mga kapatid. Good morning, everyone. Blessed morning. Good morning. Thank you po sa lahat. Pastor Gatos, thank you po sa ating Good morning, everyone. Good morning po sa lahat. Bye-bye po mga kapatid. Good Morning po, Pastor Willie. Additional evening. Thank you. God bless po. Ingat po kayo. Nawala ang live.